Ang ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa ibinulgar ni Sandro Marcos. 'Di ba, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, marami po talagang pangyayari noon na hindi alam ng taong bayan pero kami alam namin. Yang mga binulgar ni Sandro, which is totoo 'yan. Bakit? Kasi alam ko din 'yan. 'Di ba? Meron pa ngang isa diyan yung pagpunta ni Digong sa Malacanang na nagtungkod-tungkod siya. O, yun yung nakiusap siya na wag daw kalkalin ang parmali at ibalaton lang sa kanya. Totoo yun. Ayan. Hello po sa iyo, Huyas. Hello po dyan. So, mga kababayan, yan nga ang mga sinasabi namin na totoo po talaga yan. Sabi nga namin sa inyo, kaming mga PBBM supporters at vloggers, hindi po kami gumagawa ng mga kwento lang na walang katotohanan kasi mahirap po, mawawalan kami ng dignidad, mawala ng maniniwala sa amin. Kaya mahirap po yung ganon. So, Ma'am Laarni Garcia, hello po, and kay Lucia Abado, hello po. So, kaya yung sinabi ni Sandro, mga kababayan, na pumunta si PBBM sa Malacanang kasi hihingi ng suporta kay Digong, which is totoo po yun, pumunta talaga sila. Yun po yung suot ni Sandro doon na nakadamit siyang may kwelyo tapos merong shades, no? Yung merong nakasabit na Ray-Ban na shades, yung salamin, antipara sa Bisaya. 'Di ba? Yung isinabit niya dito sa kaniyang kwelyo, tapos kasama niya si PBBM, yun yung time na yun na halos 2 oras silang pinaghintay. So ngayon, mga kababayan, nagsalita na nga si Sandro na nakiusap si PBBM na gustong i-endorso, no? Gustong i-endorso ng Malacanang kasi actually mga kababayan, si Digong kasi nung time na yon ay kumbaga parang winidraw niya, 'di ba? Kung naalala ninyo nung tumakbo si BBM at si Sara, hindi po magbati, no? Hindi po magkasundo si Digong at si Sara at the time. Alam niyo naman po yung alam niyo naman po yung katotohanan dahil po 'yan sa issue nung najuntis nung Jasawa yung artista. Yung najuntis. Oo, yan po yung doon nag-umpisa yan. Yung mga kwento yan, totoo yan. 'Di ba? I can hire a gunman for only 5,000 pesos to kill a mistress. Totoo yan. Yun yung time na yan. Ma'am Miriam Suzuki Lupon kay Ma'am Sally Rugay. Yan yung time na yan na hindi magkasundo si Lustay at si Kanor. Si Lustay at si Kanor nagkaroon ng hidwaan kasi najuntis ng asawa ni Lustay, yung artista na jinipa-jipa yung mukha ng kapatid ng angkor na ngayon ay senador. Naalala nyo yung artistang namugbog na nagkaroon ng black eye dito, yung kapatid ng senador na juntis ng asawa ni Lustay. Oo, yun yung time na yon na si Lustay galit na galit. Gustong patayin ang Diyosawa. Pero ang sabi ni Kanor, balato mo na sa akin, wag mong patayin. Kaya huwag patayin mo yan, masira ang ating pangalan sa politika. Yun yung time na yan. Kaya hindi magkasundo si Lustay at si Kanor. Dahil dyan sa nakajuntis ang asawa ni Lustay ng artistang bangag. Kaya nga naghiwalay yung artista na yun at saka yung asawa niya. At ang sabi, ampun daw. Hindi niya ampun yun, anak niya yun sa asawa ni Lustay. Yung, di ba? Pareho sila nung yung artista na yung sikat din na artista na babae, yung asawa niya host sa Itbulaga. 'Di ba nag-ampon yun sila ng bata. Tapos nagkataon na nag-ampon din daw yung artistang hindi niya ampon yon, anak yun ng asawa ni Lustay. Oo, na John Tess ng asawa ni Lustay, si Marina. Kaya inarbor ni Kanor, wag mong patayin patayin mo yan, masira ang buhay natin sa politika. So doon nag-umpisa yan na hindi magkasundo si Kanor at si Lustay. Nagkasundo na si Kanor at si Lustay nung nandoon na sila sa kulungan sa malamig na lugar. Oo, totoo yan mga kababayan.
Kaya yung mga kwento ni Sandro, totoo yan. Ha? Halos 2 oras pinaghintay si Sandro at si PBBM doon sa Malacanang, doon sa may guest, ano ba yon? VIP guest room. Doon sila pinapaantay. Tapos, ang lumapit sa kanila ay si Angus Beef, yung inatake doon na habang walang kamera, dilat ang mata. Nung nakita niyang may kamera, biglang bumikit. Kaya si Angus Beef, kilala nyo yung mamatay sana si BBM. Yan, naalala nyo yon? Mga kababayan, naalala nyo yon? Yung yung inatake si Angus Beef, yun yung lumapit kay PBBM at kay Sandro. Nasundan nung traidor sa DDS na tawagin natin sa pangalang BG. Yun yung lumapit at yung host sa China network ngayon na tawagin natin sa Yun yung mga lumapit kay PBBM at kay Sandro. Si BJ, si Angus Beef at si Yun yung lumapit na ang sabi, sige, suportahan natin yung kandidatura mo pagka-presidente, pero kami yung mamili ng ES, Executive Secretary. Kami yung mamili ng Ombudsman. Kami yung mamili ng DOJ. Kami yung mamili ng Senate President. Kami yung mamili ng House Speaker. Yon ang kondisyones ni Canor kay PBBM. Susuportahan ni Mang Canor, mga kababayan, under media guna. Mga kababayan, pumunta si PBBM sa Malacanang kasama si Sandro. Dalawa lang sila, wala si F. Elisa dyan. Si Sandro, si BBM, and the rest of the bodyguard and the team. So, Ma'am Virginia Domingo po. Pumunta, 2 oras naghintay, walang digong na dumating. Walang digong. Bakit? Kasi yung time na yon, nahiya si Digong kay BBM. Nahiya si Digong kay BBM. Kay ikaw ba naman hindi mahiya na sabihan mo, meron tayong kandidatong bangag. Gumagamit, nagkukukin habang lumilipad ang eroplano. Meron tayong kandidato pagka-presidente, ang kaibigan, anak sa pinakamayamang may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa droga. Meron tayong kandidato pagka-presidente, wala akong believe sa kanya kasi weak leader siya. Yun, mga kababayan. So, yung time na yon, hindi humarap si Digong. Bakit? May hiya pa rin naman siyang natitira kahit ang kapal ng blackheads niya. Hindi niya hinarap si PBBM yung time na yan. Ang humarap sa kanya, si Anda, Gona, Meja. Si Gona, si Anda, at si Meja. Yan yung humarap sa kanya. Ang utos daw ni Gongdi, sige, suportahan ka namin. I-endorso ka namin bilang presidente ng Pilipinas kasama sa aking anak na si Lustay. Basta ito ang aking kahilingan. Kami ang mamimili ng House Speaker. Kami ang mamimili ng Senate President. Kami ang mamimili ng ES, Executive Secretary. Kami ang mamimili ng DOJ. Kami ang mamimili ng Ombudsman. Kami ang hahawak sa gobyerno. At pangalawang option, term sharing. After 3 years, si Sara maging presidente, si BBM ang bababa. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, tugma ang sinabi ni Ramil Madriaga. Sir John Morales, Ma'am Brinda, hello po, Ma'am Mirian, and kay Ma'am Laarni. So ito pakinggan natin ito yung mga ating mga supportive documents. May meron tayong supportive documents pakinggan nyo si Sandro Marcos. Ito mga kababayan, nasaan na ba yun? Ito, pakinggan natin si Sandro This is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad. Andito na tayo. Mr. President. Nung
nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa ngayong presidente. exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang Napagitan kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin. Si Bongo yan, si Bongo. Sitting official. But that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine saying, And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. O, di ba? Yan yun mga kababayan. Nagtinginan yung mag-ama, si Sandro at si Bungit. Sabi ni Bungit, San, kulang na lang tanggalan nila ako ng hininga. Yung term na pagsabi, hindi yung kulang na lang patayin nila ako. Hindi ganon. Kulang na lang tanggalan nila ako ng hininga. Yun yung term na sinabi ni Bungit sa anak. Kulang na lang tanggalan nila ako ng hininga. Di ba? Ganon yun mga kababayan. Biruin nyo suportahan ka namin. Pero anong maitulong mo sa amin? Bakit kailangan mo tutulong si PBBM sa inyo? Ibababa naman kayo sa posisyon. Kaya nga mga kababayan, gusto nilang hawakan Senate President, gusto nilang hawakan House Speaker, Executive Secretary, DOJ, Ombudsman, Secretary of Defense, lahat para makontrol nila. Mga kababayan, para makontrol nila. Take note parang mangkukulam ang dating kay PBBM doon eh. Parang mangkukulam ang dating kay PBBM. Bakit? Yung mangkulam ka pero isangla mo muna yung kaluluwa mo. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Parang mangkukulam si PBBM na meron siyang kukulamin pero isasangla niya muna yung kaluluwa niya bago siya mangkulam. Alam nyo na, gets nyo na mga kababayan. Ganon katindi at kagahaman si Kanor. Ngayon, tanungin ko kayo, sino ang diktador? Ganon kaliit ang tingin nila kay PBBM. Ganon kaliit, ganon. Kaya nakita nyo sa thumbnail ko nakaganon si Digong, ganon kaliit ang tingin ni Digong kay PBBM. Susuportahan daw nila. Pero sila ang mag-control ng gobyerno. Kung ako kay PBBM, presidente ako, tapos puppet lang, tapos kayo ang magkukontrol. Bakit? Kaya ganon ang gusto ni Digong nung time na yan, mga kababayan. Kasi una, sa droga, malaki ang problema niya. Pangalawa, sa nakawan, sabit mga anak niya. Pangatlo, yung pambubudol niya sa COVID-19, malaking problema. Yung pagpasok niya sa mga illegal Chinese, illegal Pogo at mga sugal sa Pilipinas, sabit siya. Yung mga droga na naglipana mula sa mga magnetic lifter, no? At yung mga drug lord na kaibigan ng anak niya, kailangan niyang protektahan yun. Because nabudol tayo ni Digong. Ngayon, mga kababayan, inendorso ba? Wala. Walang endorsement kasi hindi pumayag si PBBM. Walang endorsement. Bakit? Hindi pumayag si PBBM. Bakit? Presidente ako, to hawakan niyo ko sa leeg. No. Parang kulang na lang tanggalan nila ako ng hininga. Yan ang sabi ni Bungit kay Sandro. Kay Sanding. Kay Sanding. Demanding, Ma'am Ashley Kate. So ngayon ang nangyari, walang endorsement na nangyari. Kasi ang lakas ni BBM nung time na yun.
Aminado ako, kahit kaisko ako niyan, ang lakas talaga ni BBM. Sa totoo lang. Ngayon, eto na. Na-presidente na si Marcos. Na-presidente na si Bungit Jr. Pumunta ngayon si Digong, naglakad. Ang tawag pa nga ni PBBM kay Digong ay ang kanyang successor. Di ba successor ang tawag doon? Yung sinalo niya ang kapangyarihan ni Digong. Successor ang tawag dyan. Ni PBBM kay Digong. Pumunta ngayon si Digong sa Malacanang, nagtungkod-tungkod. Sinalubong ni PBBM, hinawakan ng kamay, congratulations. Nakipag-shake hands. Umupo silang dalawa, may hawak na tungkod si Digong, nakaganyan, kaharap si BBM. Ang sabi ni Digong, Bong, isa lang yung pakiusap ko sa iyo, Bong. Total, tinulungan nyo ako noong 2016. Nanalo ako, presidente. Malaki ang utang na loob ko sa kapatid mong si Aimee. Wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong barangay chairman, wala akong senador. Si Aimee lang tumulong sa akin, nagbigay. Utang daw niya, di ko alam saan niya inutang. Totoo yan Ngayon, Bong, isa lang ang pakiusap ko, Bong. Ibalato mo sa akin yung usaping Michael Yang at Parmale. Sabi ng aking Tweety Bird. Yung mga aking mga alitap-tap. Ibalato mo sa akin yan, Bong. Yung usaping Parmale, yung confidential fund, at sa sunod eleksyon, Bong, tulungan ka namin. Ngayon, anong sagot ni Bungit? Anong sagot ni Bungit? PRRD. Sabi ko sa iyo, sa totoo lang, kung meron mang, Manny Pacquiao tuloy. Kung meron mang magkalkal ng na yan, Parmale, yung Michael Yang droga-droga, at yung about sa ICC na yan, wala akong magawa. Ang sagot ni Canor, alam mo, Bong, presidente ka, kaya mo yan. Ako presidente din, alam ko kung paano mo protektahan. Tinuturing ka na naming pamilya para na tayong magpamilya. Matagal na tayo magkaibigan, magkakilala. Kasama mo si Inday, magtulungan kayong dalawa. Ang sagot ni PBBM, kung meron mang kakalkal niyan, kung meron mang uungkat niyan, at mapatunayan, wala akong magagawa. Serbisyong tapat sa bayan, unity, ayaw ko ng kaaway. So ngayon mga kababayan, umuwi si Canor, tok, 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 tok. Parang nabagsakan ng buong mundo at natalo sa loto. Umuwi, tok, tok, tok. Botang ina, wala talaga tayo nito. Umuwi sa Davao. Pagdating sa Davao, magtayo tayo ng tawag na rally. Ang tawag sa rally, maisog rally. Maisog. Galit, hindi pumayag si BBM. Maisog rally. Sa rally, sabihin ko, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag ang acting presidente. Kayo, mga military, PNP,
Papayag ba kayo na ang mamuno ay adik? Ang inang yan. Doon nag-umpisa, mga kababayan. Doon nag-umpisa ang maisog ni Digong. Sunod rally nila, umakyat si Baste. Alam nyo, meron akong mensahe sa ating presidente, before you go to sleep on the bed, think before you sleep. Benito Mussolini and the Romanov. Imagine what happened in your life in 1986. Doon nag-umpisa yung Benito Mussolini at Romanov. Galit na galit sila kasi makakalkal ang baho nila. Na? Makakalkal. Lahat ng baho nila. Makakalkal. Gaganon, makakalkal. So ngayon, mga kababayan, doon na nag-umpisa, rally na sila, tapos gusto pa nilang ralihin yung Leyte. Ang ginawa ni Romualdez, yung lugar kung saan sila mag-rally at itayo ang maisog, nilagyan ng mga dump truck. Nalala nyo, mga kababayan, nag-rally sila sa Leyte. Totoo yan ha, sinunod-sunod ko lang, summarize lang. Pagkatapos nila rally sa Davao, nag-rally sa Leyte. Hindi natuloy ang rally, galit na galit. Bakit? Nilagyan ba naman ng dump truck? Backhoe, pison, piloder, gagamitan sa City Hall. Di ba? Yung kanilang raralihan doon sa Leyte, tinambakan ng mga sasakyan, mga malalaking dump truck, piloder, backhoe, pison. Napanood nyo yan? Mga kababayan, galit na galit. Yung maisog. Anong ginawa? Pumunta ng Cebu. Nalala nyo, mga kababayan? Gustong agrali sa Leyte kay siraan si Martin. Walang naraling nangyari kay nilagyan ng mga dump truck yung rally area. Puno. Wala. Paano sila mag-rally? Sa gitna ng dump truck? Wala. Ang ginawa, lumipat ng Cebu. Lumipat sa Cebu after a week ata yun or months. Sa Cebu na. Pagdating sa Cebu, doon na nag-umpisa. And dito na, tawang-tawa ako niyan. Sabi, palatandaan sa mga nagdodroga, biglang tutulo ang sipon. Ayan yun yung rally sa Cebu. Palatandaan, sabi ni Digong, alam nyo, yung palatandaan ng mga nagdodroga, nagsasyabo, yung biglang tumutulo ang sipon. Yan si Lagdameo. Si Lagdameo, dati kasama ko yan. Pag nagkasama kami niyan, biglang nagdodroga yan, biglang tumutulo yung sipon. Yan yung palatandaan sa droga. Alala nyo, si Lagdameo, siniraan ni Digong doon si Bo. Na palatandaan daw sa nagdodroga, tumutulo bigla ang sipon. Si Lagdameo, asawa ni Don Sulweta. Ngayon, mga kababayan, ito pa ang nangyari. Pagkatapos kay Lagdameo, sabi pa niya kay BBM, yan si Marcos, 80 anyos na yan, nagdodroga. Punta yan sa loob ng kwarto niya, hit. Tatayo lang yan doon sa loob, dilat ang mata, hindi gumagalaw. Alala nyo, sabi ni Digong, si Marcos, 80 anyos na yan, hihit-hit pa yan. Papasok yan sa kwarto niya, nakatayo, dilat ang mata, hindi gumagalaw. Yan yung sabi niya doon sa rally sa Cebu, kung naalala ninyo. Kita nyo? Mga kababayan, mali ba? O tama? Paki-comment kung nag-imbento ba tayo ng salita o hindi. Dugtong yan. At eto na, mga kababayan. Bago pumunta si Digong sa Malacanang, may meeting yan sila sa Rockwell. Sige, di ba? Pumunta si BBM nung presidente pa si Digong. Ang sabi,
Oh, ano bang may tulong mo sa amin? Ang sagot ni Sandro, ito. Ito ha, ito. Kung hindi ko na lang sasabihin. But that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine them saying, And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was Kaya you were there was a expecting- lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away. I suppose. yes. Diba? Ah. Tapos nun, umuwi na si PBBM at si Sandro. Sabi ni PBBM, pag-isipan ko yan. Ngayon, wala namang sinabi si PBBM na pumayag siya. Ang sabi niya, pag-isipan lang. Ngayon, ang sabi ni Digong, meeting sila sa Rockwell. Yan si Marcos. Huwag kayo mag-alala. 3 months lang yan. Hindi 3 months. 3 terms lang yan. Bababa na pagka-presidente yan. Kasi ano si Digong at that time kampante na akala niya papayag si BBM dun sa mga kondisyones. Hindi. Wala nangyari. Yung meeting ni Rasa Rockwell, pababain daw nila si BBM. 3 years po, papalit si Lustay. Ang tawag doon, term sharing. Hindi pumayag si PBBM. Kaya nung in-interview si PBBM, dahil narinig, kumakalat yung video na yan eh. Kaya, nung time na si PBBM, nagkataon na pangangampanya yon, tinanong siya, ito anong sagot ni PBBM sa term sharing? Ito term sharing. Ito, pakinggan natin Kinagulat ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang pahayag ng nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, kabilang sa ikinagulat ng Pangulo ay ang ibinunyag ni Madriaga na umano'y pagsasabuatan ni na dating Pangulo Rodrigo Duterte at ilang mga general para patalsikin siya sa pwesto. Ganon din ang sinasabing kasunduan na bababa siya sa pwesto pagsapit ng 2025 at papalitan siya ni Vice President Duterte. Ngayon yung sabihing nagsinungaling ako sa meeting nila sa Rockwell. Binulgar ni Ramil Madriaga yan. Kasi sa Rockwell yan talaga yan. Buhay ako, napanood ko, narinig ko yung meeting na yan. Ngayon sabihin ninyo, mali. Wala pa si Ramil Madriaga, hindi pa nagpakilala, hindi pa gumawa ng affidavit, kwininto na namin sa inyo yan. Bakit? We are DDS vlogger before. We know everything. Di ba? Mga DDS kami noon eh. Kaya nga sabi ko dyan sa mga DDS vlogger, don't us. Don't me. Kilala ko kayo. You know me, I know you, don't us, don't me. Kaya huwag kayong mag-feeling perfect. Bulbul nyo lang ang hindi ko nakikita. Pero yung mga pagmumukhang pangit ninyo noon, pumuti lang kayo dahil sa glutathione ngayon. Ay nako, hindi nyo makaligtaan yan. Ilang beses tayo nagmi-meeting, ilang beses tayo nagkikita-kita. Ano tayo? Tangahan lang? Pikitan lang? 'Di ba? Lahat 'yan totoo, yung mga sinasabi ni Sandro. Ako na mismo nag-confirm. Hintayin niyo na mag-live si Nino Barsaga. Si Nino talaga kay laging kasama ni Digong 'yan. May time pa nga mga ito real talk. May mga dokumento akong hawak noon, no? Hindi naman siya hawak, kumbaga picture ng documents na kung saan si Nino Barsaga is part ng tukhang-tukhang na maglilista siya na sino ang huhulihin, sino ang tutukhangin, pirmado ni Bato together with Digong. Parte si Nino Barsaga sa
yung tawag dito, tukhang-tukhang na yan. Pero sa part siya ng Mimaropa. Na isulat niya kung sino ang mapatayin, sino ang tutukhangin. Pirmado ni Bato at ni Digong. Kaya nga sana si Nino Barsaga kuning witness ng ICC. Maraming alam si Nino, sa totoo lang. Maraming alam si Nino. May mga dokumento yan. Totoo lahat yan, mga kababayan. Tapos yung sinabi namin sa inyo na ang Malacanang ginawa nilang club, totoo yan. Yung Malacanang na paglipat nila PBBM na may 1 billion na iwan, tapos yung puro kondom, totoo yan. Ginawa nilang ang Malacanang, ginawa nilang bahay pukpukan, ginawa nilang bahay bingbangan ang Malacanang, sa totoo lang. Kaya nga, pagpunta ni First Lady Lisa doon, pinaganda niya yung Malacanang pinabago niya, pinapinturahan niya lahat Kasi pagdating doon, puro kondom, puro tisyong natuyo na, yung mga kama, kadugyot, kadumi, kabaho, may mga upos ng yosi, ginawa nilang bahay bingbangan. Mga kababayan, ginawa nilang bahay bingbangan ang Malacanang. Meron nga akong kilalang vlogger, tagahatid doon ng tagahatid ng pokpok sa Malacanang Tapos ang mga customer ng pokpok, mga kongresista wala akong pinangalanan Diba? Kaya nga yung isang pokpok, 250 ang tip. Alam niyo na mga kababayan. Lahat ng sinabi ni Sandro, totoo yan.